Hi, welcome to another edition of the News Team. Nandito na naman kami, ang mga old-timers sa news. And with me from Canada is Henry Umaga Diaz, from California, Jing Reyes, in the studio, Danny Buenafe, and Shai Revilla. Ako po si Jing Magsaysay. Eleksyon, kakatapos lang, pag-uusapan namin. Your thoughts on the just concluded election. Anyone can jump in. Okay. Simulan ko. Sige, Danny. Kasi ako, I've been partner rin ng teleradyo. Lately kasi nakausap din namin mga political analysts actually. No? So, ang general impression ko lang talaga this election, parang exciting political times ahead. For me, dahil sa mix ng mga senators na nanalo. No? Unang-una, sabi ko, maganda yung turnout. Almost 82%. Ito raw ang biggest turnout so far for a midterm election, 82%. Kasi yung election ng presidential ng huli, almost 83%, halos 1% lang ang difference. So, isa yon sa maganda. Ang dami nag-participate na Gen Z at saka millennials. Talagang they came out to vote. So medyo masasabi ko, yung ground campaign naging effective. Tapos, ano nun? Ang sino ang biggest gainer? Because of the rift between the Marcoses and the Dutertes, ang feeling ko lang ang gainer, yung sinasabi natin progressive bloc, yung grupo na itong mga sila Bam. Lawa, no? Sila Bam, sila Kiko, and then yung Akbayan, di ba? Number one, sila Chel Jokno. Tapos si Laila de Lima, bumalik na naman, di ba? So, ibig sabihin, sila yung para nakinabang, third force, no? Tapos, somehow, yung mga, masasabi ko, medyo nagkaroon na rin ng konting maturity ang mga botante. Kasi so far, parang nawala na konti yung mga dynasty. Di ba somehow na-neutralize, di ba? Cynthia Villar, natalo sa, how can you imagine, Cynthia Villar, di ba, na pinakamayaman, matatalo sa Las Piñas by nobody. Actually, councilor lang yun. Tapos, sa Cebu, natalo si Gwendolyn Garcia, di ba, na malaki ring pamilya. Talagang, how would you explain na isa namang dati lang na stewardess at saka in-endorse ng former president, di ba? So, ang laking development. And then, yung mga artista, medyo na-neutralize. Di ba, hindi natin in-expect yung mga pumapasok yung Willie Revilla, may pumapasok yung mga Bong Revilla, bigla nawala. Di ba? So, how would you explain yung mga ganun? So, nakikita ko sa Cavite, biro mo, sabi nila sa Cavite, 3 ang taga-Cavite na tumakbo senador. Biro mo, si Ping Lacson, si Bong Revilla, at saka si Francis Tolentino at saka si Bong Revilla na taga-Cavite hindi nanalo, si Ping Lacson lang nanalo. So may mga ganun na mga factor na ibig sabihin, talagang nag-iba. Feeling ko parang somehow nag-improve ang mga botante natin. Yung mga taga-America at saka North America, anong outside looking in? What are your thoughts on the past election? Well, good morning sa inyong lahat. Alam mo, ito ang unang-unang eleksyon na hindi ako nagtrabaho. Yun muna. Parang masaya ka naman, di ba? Since the first post-ed sa election, nasa newsroom tayo or nagko-cover tayo sa labas. Yung ibang pagkakataon nga, hindi tayo nakakaboto dahil hindi ba tuloy-tuloy ang coverage, tuloy-tuloy ang trabaho natin. But this was the first time I was just an observer. And I must disclose that I was not able to vote this time for the first time in so many years because yung aking rehistro ay nasa Pilipinas at hindi ko na ipalipat sa California para ako ay makapag-absentee vote. So medyo I felt I missed out a little bit, but at the same time, I also felt a little bit of relief na hindi ako pagod. Alam mo yon, nanonood lang tayo ng eleksyon and wala kang sinisigawan, Jing. oo. Wala tayong stress, no? Walang gano'n. And for the first time, I was really selective in monitoring. Iba-ibang media, iba-ibang coverage yung napanood natin at natutukan. And I would tune out pag nabobore ako, di ba? That was so liberating, right? So yun, there were pleasant surprises, of course, in the turnout. Basically, ang tagal-tagal na natin sa pagko-cover ng halalan na lagi tayong sinasabihan ng mga analysts, mga survey firms na wala naman halos talaga, hindi naman nararamdaman yung youth vote.
Pero this time, they made their presence felt. They wanted their voices heard. So, ang ganda ng pakiramdam ko na nakita ko yan. At sana nga, no, Danny, tuloy-tuloy na mangyari yan. Kasi napakalaking impact ng boses ng kabataan. Ang malungkot lang, ay hindi dito masyadong malakas ang absentee voting. Ah, siguro na ibalita na rin yan, ano? Kasi unang-una, it's the first time na sa Amerika na online ang voting at Yeah, hindi internet lahat voting. ay nakapag-adjust ng maaga, no? Ng mabilis dun sa Tama. pagbabago na yon. In fact, nakita ko pa nga, even at church, no? Outside the church, after mass, merong mga taga-konsulado na nandoon, no? May table sila, gusto nilang himukin, no, ang mga overseas absentee voters na mag-register at hindi pala mag-register, gawin yung nararapat na proseso para makapag-online voting. Pero ganun pa man, mayroong ibang lugar tulad ng Washington DC, may mga problema. And the turnout, after so many years, hindi pa rin ideal para sa absentee voting overseas. So, yun, sana yun ang dapat medyo maging maging malakas din. Sayang. Swing vote sana. Swing vote, di ba? Oo, Overseas voting supposedly sana. ang pangarap nila diyan way back in 2003 when that was made into law na magiging swing vote siya. 2004 nang unang mag-cover ako ng absentee voting. Mano-mano pa noon, Jing. Pero alam mo yon, there was a lot of promise to it, but Yeah. up to this time, hindi pa rin natin yan nararamdaman. But I am hopeful, as always, di ba, na medyo magparamdam din ang mga overseas Filipinos sa eleksyon. Henry, kakaalis mo lang sa patrol. Ano sa tingin mo? Nakausap ko rin yung mga kababayan din natin dito tungkol nga dyan sa overseas voting. Eh, ang sabi kasi nila, yung panahon, alam mo, dyan sa Amerika, dyan sa US, dito sa Canada, ang mga Pinoy dito tagang trabaho eh. 2, 3 trabaho. So hindi nila nakakayanan na pumunta pa sa embassy o kaya uh, mag una-una magrehistro. Kailangan pa kasi magrehistro. Doon pa lang, hindi na sila nakakapag-rehistro. Siguro ang kailangan yung malawakang kampanya para kasi at marami rin dito citizen eh. Marami citizen at saka permanent resident pero ang focus nila nandito talaga. Hindi yung mga nangyayari. Nadidismaya sila pero yung makilahok wala sa powers nila dahil trabaho. Trabaho, yung walang katulong dito, kailangan umuwi agad sa mga anak, yung mga ganun ba ang nagiging problema. Ngayon, yung kay Danny, no? Tama si Danny. Sabi niya, medyo nagmamature niya. Medyo. Kasi, halimbawa, si Cynthia Villar, natalo sa Parañaque, natalo naman, nandun yung 2 anak niya nandun sa Senado. Si Pog Revilla natalo sa Senado, nasa local yung mga Anak. anak niya. So nandun pa rin. Yung mga naakusuhan ng kasali sa EJK, ng korupsyon, nandun pa rin sa 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 Senado. So uh, sabihin natin subjective na makapasok yung iba dahil yun gusto natin patiwala natin yun ang dapat pumasok pero subjective pa rin yan sa isip ng iba itong taong ito nakakatulong sa akin pag may sakit ako doon ako sa malasakit o doon ako sa nagpupunta kung saan na sponsored ng kandidato so ang lakas ng impact nun tsaka may tanong ako okay si Bam Aquino at yung iba pa nanalo na inendorso sa pamagitan ng black voting, totoo kaya yun? Talagang nag-epekto ba yung black voting? Sabihin natin yung INC. Religious vote. Epekto ba yun? Yung kanilang pagkakahalal ng endorsement ng INC. Malaking tanong pa rin yan. Ano ba ang factor kung bakit talagang hanggang ngayon, yung pa rin ba ang basihan ng mga boboto na ito, matutulungan ako dito. Natulungan ako dito. Yung pang sarili ba?
Hindi yung pagkalatay. Wala akong pakialam kung naakusahan niya ng ganito, ng ganito, ng ganito. Pero, nakinabang ako doon sa programa nito. Okay. Si Ay, Chari. salamat. Kanina Thank pa you. nagbubuntong hiling na to eh. Parang madaming gusto gusto ko sabihin. Kasi From, ang akin, mula sa farm. ang Ano naman? tanong, how did various media entities cover the election? Okay. Ako, kulang. Ang sagot ko, kulang na kulang. Saan nagkulang? Marami. Pre-election, Survey. oo, 8 taon na rin pala ako wala sa media. Nasa farm Observer ako. ako. Pero, alam mo naman, di ba, pag retired ka, wala kang ginawa kundi, dapat ganito eh. Dapat ganun. Oh. Ano ang kulang? Pre-election coverage pa lang, nakukulangan na ako. Ang daming usapan ngayon, magkano ba ginastos ng mga kandidato? Usapan pa lang eh. Ewan ko kung chismis to, di ba? Alam nyo ba magkano ginastos ng mga bilyar para maihalal si Camille? Magkano? Malaki. Basta it's way above. Bakit hindi yan tinututukan? Hindi, meron sose. Kasi, May sose na ipafile. yan ang mga dapat tinututukan na storya, ang ibig kong sabihin. Tapos, meron bang nagpapaliwanag? Ano ba yung party list na yan? Demystifying that party list. It was supposed to Pa-represent the sectors na marginalized. Marginalized. Bakit pati LPG meron? Tapos sabi ko, tatakbo ba si Piolo Pascual? Bakit artista? Bakit ginamit yung mga ganon? Dito nasasagot ng media yung mga ganitong katanungan ng taong bayan. Maraming tanong ang taong bayan dahil ako, naglalakad ako sa amin, ma'am, tatakbo pa po si Piolo? Ay hindi, sabi ko party list ginagamit, yan. Bakit ginagamit? Bakit hindi natin? Sila Coco okay, Martin. sabi mo nga, Jing Reyes, tayo noon, di ba? Ganto kami, nandito kami ngayon sa polling public schools, elementary, ganyan-ganyan. At ito na ho, pumasok na ho ang mga botante. Parang Na noon pa nakikita. natin ginagawa yung ganun pa rin. Saka napapanood naman basta sabihin pa, di ba? Walang malalim. Ang ibig kong sabihin, ha? Pwede, sana. Event reporting lang. Sana, hindi event reporting. Sana. Lalo na local. Kasi ang local, Iba labanan. Iba. andun ang epekto sa tao dahil ako nakatira sa probinsya. Wala akong tubig. Di ba? Ang barangay captain, ang mayor ko, gusto kong malaman, makilala sino at napakaganda ng mga storya sa local. Alam Yeah. ko, mahal ang mag-cover. May challenge ang mga newsroom. Pero nakatutok sa national. Samantalang ang local, di ba mga kaibigan, napakahalaga. Ang tanong ko parati, how many Vico Sotos are there in the Philippines? I want to find Good out. governance. I Ang gusto want to niya. find out. Why? Ngayon, nabasa ko lang bakit si Vico Soto nagkaganon. Alam mo kung sino nagsulat siya? Sarili niya. Sa Humans of Ateneo. So, kulang. Nabasa ko kung bakit siya napasok sa ano. Sabi ko, ang ganda ng storya ni Vico. Bakit hindi ito tinututukan? So dapat yung issues, hindi pinag-iusapan ng media. Pagka-eleksyon lang. Dapat palaging pinag-uusapan para pagdating na eleksyon, At saka, informed ka na. marami pa ako ha. Yung mga tumakbo ngayon, ano bang nagawa nila? Marami dito, nakaupo na, pero hindi nahimay. Kung ano bang nagawa nila. Mga bills, di ba? Ito ang tanong ko. Does media here empower voters as taxpayers? Kasi you only empower Ulit. Does media empower voters as taxpayers? Kasi Tagalogin mo nga, ano ibig sabihin nagbabayad tayo ng buwis. Ang media dapat binibigyan ng power, ng kapangyarihan ang mga botante rather than candidates. Ako naniniwala akong eleksyon ay proseso ng mga botante, hindi ng mga kandidato. Boto niyo ako, hindi joke. Ang sinasabi ko, Make them accountable kung ano yung nagawa nila. Kasi ang tanong ni Jing sa kanyang sequence, ating guide, no? Ano bang ginawa ng media? Ang akin, ang sagot ko, Kulang. Chari, ano yung sinasabi mong kulang ng media? Pagkukulang ng media. Kasi rather than event, no, reporting, dahil meron naman social media to rely on. Imbis na mag-post ka ng reporter to tell us blow by blow. Sana, tutukan yung mga issues na naganap. Tulad ng botohan, pero sa second part pa natin pag-uusapan, maraming reklamo yung mga botante nung nangyari ng 2025. Wala silang mapuntahan kundi social media rin nila. So makikita mo, may mga various posts na parang nagre-reklamo about the process, the system. So you question, totoo ba yan?
So ako, parang nakatutok ba talaga ang media? Alam ko naman yung challenges ng news organizations ngayon na pag tinanong ko yung news organization, magkano budget nyo for election? Dati malaki ang inilalaan ng ABS-CBN pag election, di ba? I don't think ganun na ngayon eh. Masyadong bumaba. Masyadong bumaba. Dahil wala na tayong franchise, ABS. May challenges talaga. Wala na regional net. Wala na, malaking bagay yung dati. Oo. Let me just also explain. Siyempre, mahal naman natin yung mga dati nating kasamahan dyan. Ano? Siyempre. Pero malaking kawalan na nawala ang mga regional stations natin. Totoo. At ang mga regional journalists natin dahil sila yung nagbibigay ng medyo, alam mo yun, malalimang coverage sa local races. At yung mga issue nila sa lokal na komunidad nila, sila rin yung nakakaalam nun. Hindi ba? Dati kasi ang laki ng dependence natin sa regional networks natin. Lalo na pag may crisis. At yung mga nagko-cover na reporters at producers dyan, mula nung 2020, syempre hindi na yun nagkahiwa-hiwalay na ang mga tao after ng layoff. And then medyo dahil sa kahigpitan ng budget, limitado rin ang na-deploy o nabigyan ng assignment para talaga mapuntahan yung mga issue na dapat himayin sa local level. Yun ang nakakalungkot talaga. Yun na nga, kulang dahil din alam ko rin yung challenges ng mga news organizations nowadays. Walang budget. Samantalang dati, may suporta. Ngayon, saan kukuha? Alam nyo ba kung magkano ginagastos natin noon sa election coverage? 150 million? Yung 150 billion, 150 million, naging, nung time ko, Jingmag, medyo nabawasan na yan ng down to 100. See? Ako, magastos ako nung election. Dapat nga nag-i-increase through the years eh. Pero tayo, ibig sabihin na... Pero that's not to say na kailangan natin ng pera all the time. Minsan lang, kailangan din natin himayin yung issues, pag-usapan, mag-set ng agenda. Kunyari sa regional, sabihin ko, Pasig, ang ganda ng Vico Soto. Maghanap pa tayo ng mga good governance advocates. Baguio, Magalong. Magalong. So siguro, ang ganda pag nakapag-story tayo. Pero I'm sure meron din tayo mga ganun kasi alam ko, di ba, buhay pa naman yata, Henry, yung investigative team di ba? Meron kayong grupo, di ba, sa ABS when you were part of that, ano? Yung panahon namin, kay Jane. Nawala. Ngayon wala na. Kasi ngayon wala na. nabawasan talaga yung mga tao natin. Yun nga, Danny, di ba? Yung investigative. Halimbawa, every time na lang, halos lahat ng eleksyon, reklamo, disenfranchisement, wala yung pangalan doon. O yung patay na, nandun yung pangalan. O kaya may nagre-reklamo, ginapang nung gabi ng eleksyon, namigay sa isang tao. Pero nare-report pero hindi na imbestigahan. Yun siguro, no? Hindi naman magastos mag-imbestiga. Ang kailangan lang siguro konting kaalaman, tsaka yung talagang drive. Pero hanggang ngayon, wala yun. Nire-report natin taon-taon. Ganon. Pero hanggang ngayon, walang investigasyon. Hindi man sa COMELEC, kundi yun nga, yung trabaho na siguro ng mga reporter yun. Si Tony Velasquez nag-post, sabi niya, anchor siya sabi niya, pumunta ako sa polling precinct, nag-try ako mag-vote, yung pentel pen daw, nag-blot. Ayaw tanggapin nung makina yung kanyang boto. Tapos walang sagot yung mga election volunteers. So Na-invalidate. sabi niya, na-invalidate yung boto niya. Na-frustrate ka kasi ang aga mo gumising. Ang senior nga, 5 a.m. to 7 a.m. Umakyat pa yan Tapos, sa presinto mo. sabi sa'yo na, sorry itatabi na. 17 na si Kaka. Anong gagawin doon? Anong gagawin sa balotang yun? Niwala silang sagot. So sabi ni Tony, alam mo, ang magiging advocacy ko is to check on the process and then yung mga training ng election volunteers. Teka muna. We're kicking ourselves in the butts too much, I think, no? Kasi hindi din fair sa bagong media landscape. Para sa mga professional katulad natin, tayo bago tayo maglabas ng impormasyon, chine-check natin, dino-double check natin
minsan triple check. Kailangan dual sourcing yung storya natin bago natin ilabas. Verified. In the time it takes for us to check our sources, yung disinformation at yung misinformation at yung kasinungalingan, Nakakalat naunahan na tayo. Na-shinare pa. Nakakalat na. Na-shinare Because dati, tayo lang ang broadcast. Walang ibang broadcast. Yung nag-iba ng Nung dynamics. nagkaroon ng internet, anyone could be a broadcast station. Mabilis. ABS-CBN is one entity on the internet. Charevilla is one entity on the internet. So nawala yung laki ng ABS-CBN or ng media. Anyone can say hindi. Nagsisinungaling si Danny or nagsisinungaling si Chari or si Jing Magsaysay or si Jing Reyes or si Henry Magadia. So, patas-patas na labanan. And in this fight, traditional media is losing the fight. Aminin natin. Dahil walang ethics yung internet eh. Kahit sino pwede maglabas ng anyone kahit can ano. vlog, anyone can Anyone can lie on the Oh, internet. Especially politicians. Especially people who are popular and want to take advantage of power. Anyone can lie. And they do. About many things. Di ba? But sa debates, hindi Aliado sila goal. sumasali. Sa debates, hindi sila sasali. Wala, hindi naman naririnig, no? Pero ako, I just want to take off from sinabi ni Chari, napaka-valid din kasi yung mga concerns, lalo sa local races, di ba, Chari? Yeah. Lalo na yung mga labanan nga dun sa... Kasi alam ko, narinig ko kay Chairman Garcia sa COMELEC, lahat naman daw yan, malalaman din through SOSE. They all submitted yung SOSE statement of yung mga contributions and expenditures, yung mga expenses nila. Basta ang dapat daw ang limit for a person seeking for national position, at least 3 pesos dapat nga baguhin na rin daw dahil Per voter. Registered voter, 3 pesos. So a total of 209 million for someone The entire seeking national Philippines. office. Masyadong maliit na yon. Meron nga mga kilala natin na more than 3 billion ang Excuse ginastos. me, Diba? nag-day off yung aking kasambahay. Sabi, uuwi siya sa Albay Ang dahil daming, eleksyon. ang daming kumita. Sabi ko, sige. Bakit? Pagbalik, ang sabi sa akin, sabi ko, magkano natanggap mo? Sabi niya, mula sa 7,700. Biro mo. Mula kay isang kandidato, 3,200. Sabi ko, may pera talaga? Meron. Nagbibigay talaga sa Sabi nga, botante. kahit yung mga kasama ko, mga Actually, relatives. bilang suporta lang dahil ganun din yung kasambahay namin dati. Tuwing eleksyon, nagpapaalam talaga yan, uuwi siya. Paano? Sayang mo yung kikitain namin doon sa amin. Correct! Sa buong pamilya Meron namin. talaga. Oo. At least 30,000 yung kinikita namin May tuwing storya eleksyon. na ba na sumunod yung isang reporter sa isang kasambahay na uuwi para sumingil? Para maging beneficiary ng gano'n, ng mga ayuda. Di ba? Bakit may ganon? Si Henry lang kasi ang matapang gumawa ng ganyan, Chari. Umuwi ka dito, Henry. Sundan mo mga kasambahay na umuwi. No, pero tama si Henry yung matapang, no? Pero yan ang reality. The Philippines is one of the most dangerous countries in the world for journalists. Ang dami ng pinatay dito. Nakasamahan natin sa Journalists and trabaho. lawyers. Journalists and Namatay. lawyers. Kasi minsan, nasa Baguio kami, ang assignment ko sa Baguio, ako rin in charge nung sa Northern Luzon. Nabalitaan ko na may bigayan sa isang bayan sa Pangasinan. So tinawagan ko yung reporter. Kitang-kita, ang daming tumatawag sa akin, kitang-kita raw. Hindi pa uso yung hindi pa uso yung yung camera sa telepono. Sabi ko, kunan nyo, pasimple. Kung ang dami naman tao, hindi nyo mamimiss yan. Sabi sa akin ng reporter, yung reporter natin, sir, buti kayo pagkatapos ng eleksyon, wala na. Nasa Maynila na kayo. Kami nandito pa pagkatapos ng eleksyon. Ayun, ganon. Yan yung reality. Yeah. Yun yung reality on the ground. Ano naman yung coverage ng debates? Napag-usapan ba kung ano yung mga issues sa Pilipinas as opposed to labanan kasi ng mga sikat yung panahon ng artista tapos na ba? I hope so, pero at least may lumusot pa rin eh. Nakakadismaya na ayaw sumali. Naging trend na napansin nyo na kapag mataas ang position sa survey ng kandidato, hindi sasali sa debate. Or even, iba't ibang forum. Di talaga sila sumasali. Maging presidential,
vice presidential or senatorial. Keeping Ang huling, safe, di ba? Safe na. di oh, ba? ang huling kumpletong debate nung 2016 pa, nung presidential elections Yung noon. kila Digong. Oo. But do debates matter to the voters? Sa mga critical thinkers, I think malaki it matter. Ako, interesado ako makinig, lalo na kung presidential election. Siyempre, Doon dapat. sa nakakarami, do they care? Kasi sinasabi nyo kanina, yung mga ibang tao umuwi sa probinsya, ang tinitignan lang, ang kukunin lang yung pera. Ibabalik So ko. do they care about platforms? They do. They do care. Pero, ang aking question ulit, nabibilang ba properly ang mga boto ng tao? I want to focus. Dapat i-deploy si Henry Umaga Diaz sa Comelec eh. Para tingnan pa paano ba. Yung source code na naman. Oo, ang bilang nga, ang source code. Meron naman nagtanong talaga eh. Yung mga mismo, di ba, sila Rio, sila Lagman, they came out and said, we question. Kasi nga, I want to go to Jing Mag's manual count noon. Doon merong talagang magbibilang ka, lalagay mo sa board, 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, paano ba yung bilangan? Bigla na lang tayo binibigyan ng, ito na resulta. Ito na yung 12 mo na leading. Parang, paano nangyari yan? Saan ang galing yan? Ni walang, paano? I want to know yung source code, yung how the process goes. So, all these, no, yung effective naman yung mga debates, talagang issues matter to voters. Kaya lang, will their votes be really counted? Yun yung gusto ang problema ko kasi pag bumoto ka, yung boto mo hindi na alam kung saan napunta. Correct. Because everything is digital. No? Sabi nga ni Gus Lagman, mas maganda yung manual counting sa classroom pero digital transmission. So, ibig sabihin, yung pagbibilang sa muna ng it takes presinto, time, yung di ba? stick numbers, Basta konti lang sana. at least may record na bawat vote na bilang. Tapos Kasi- lahat ng tao kasi na yun yung doon. pinaka-root Tapos eh. itatransmit na lang yung resulta. Sinasabi Hindi nila yung tinatransmit from the polling precinct. Di ba? Ganun nangyari, di ba? Teka, nung eleksyon ni Provincial board. BBM at saka ni Lenny, Lenny. sabi magma-manual count, nasunog. Nasunog. Ang mga returns. Ni walang, Sunog sa Comelec. oo. Ano ba yun? Ano ba tayo? So yun yung gusto kong tutukan. Hindi lang, Kutsari, gusto mong bumalik doon sa 1 linggo tayong nagko-cover ng bilangan. at least sure tayo. Hindi, pero yung, STI. pero yung sabi ni Jing Mag, doon pala sa eskwelahan sa polling precinct, doon sana may manual para at least andun naman yung mga poll watchers, di ba? Yung transmission. Sabi ni yun Gus ang trend. Lagman to. Tapos yung transmission ng Hindi naman electronic. ganun. Siguro 1 hour lang naman sa isang classroom o 2 Pero hours at ano most. ko na nga, Chari, hindi ka ba nagtitiwala dahil meron namang poll watchdog, meron namang PPCRV. They have access to the same servers. Bumoto. Katulad ng media, may access tayo na binibigay sila dun sa transparency server. I O know, ano ang I thank ano all ang of them. kulang doon? I thank all Yung of them for their Kontra Gaya, ang sacrifice. daming watchdog. I thank all of them for their sacrifice. But once pumasok na or hindi pumasok ang balota mo na Sa transmission. na blinat mong ganon at Hindi mo na alam. hindi mo na alam. I think, kaya nga sabi ni Tony Velasquez din sana mag-advokasya tayo ng magte-train sa mga nagbabantay na yan. Kasi nung tinanong, lumabas sa makina, it refuses to read, madumi daw yung scanner. Sabi namin, paano madumi yung scanner? Hindi ko alam paano linisin yan. So ibig sabihin, hindi si Tony lang yung naging maingay, pero marami sigurong similar cases with Tony nasayang na boto. Di ba? Ano nangyari sa mga ballots nila? Kung may proper, pero alam ko may 1 day or 2 days yata orientation yung mga mga election before talaga isinalang sila yun nga lang, I have to, kasi biro mo ilang oras sila naka-expose din yung mga guro, di ba? Okay, mahihirapan talaga ang media mag-cover ng isang automated elections na napakabilis. Na-try mo na ba? Parang, paano nangyari? Di ba? Dati, may nakakabantay tayo as we used to. Baka- Pero ngayon, bigla ka na lang, data dump na daw on PPCRV. So, ito na resulta. Sabi ko, sandali, paano nangyari yun? Pero baka yung mga viewers natin, baka sabihin nila, kayo naman mga old school pa kayo, hindi nyo alam yun, di ba? Para kami kasi we're trying to compare yung ginagawa namin noon na Okay, we let's were very responsible, di ba? Ganito yung history niyan. Nung araw, ang sinusundan natin, pag nagko-cover tayo, yung official Comelec count
Kasi yun lang naman na official eh. Yung PPCRB tsaka yung NAMFREL, watchdogs yan eh. So, unofficial and partial yung kanila. So tayo, pag nagko-cover tayo sa media, hinihintay natin yung COMELEC. Pero yung COMELEC count at the time, ang bagal. Lumalabas yung initial results, midnight yung umpisa. Na tayo di ba? So tayo, kaya tayo nag-quick count para meron tayong resulta bago mag-midnight. So ang nangyayari noon, pagdating ng midnight, pag yung numbers natin, yung millions na votes na na-count pareho natin, lang din ang COMELEC di ba? umabot na yung COMELEC sa atin, bumibitaw na tayo. Kasi Jing, ang tanong mo sa akin, so wala kang tiwala? Wala. Na-scam na ako eh. Hindi nga. Kasi tapos, nung na-scam ako, ang sabi sa akin ng aking mga millennial and Gen Z pamangkins, Tita Chari, because pag meron ng human intervention sa system, that's when scam happens. That's when manipulation happens. Ilang hands ang nandito sa automation na to? So may interventions talaga. But do you feel that way because the turnout of the election is not to your liking? Or No, do you feel I that don't way? even care because to me, politics lang yan eh. I'm looking for governance. And to me, these politicians, they will switch sides, whatever gains, ano man ang interest nila, yun ang kanila. I want to look for good people in government like Vico Sotos. Yun ang gusto kong hanapin. Asan sila? Bago lang, talaga, Chari, we are, we're still maturing as a democracy. So, we need, well, sabihin na natin more patience from people like us, di ba? Pero bago lang tayo umalis sa topic ng automated elections, I just also want to say that we have to adapt to the times, di ba? May maganda rin namang technology na mapapabilis ang trabaho ng libo-libong guro na napapagod sa pag-handle sa proseso ng halalan natin. So, nakita ko rin yan dahil nag-cover din ako. Nung una akong nag-cover ng election dito sa Amerika, alam mo yun, manghang-mangha ako sa automation nila, di ba? Which is what we are, which is what we are using now. It's the same system. It's the same system. Pero sanang intervention. I think malalim lang ang isang problema natin as a country and as a people. Talagang masyadong malalim ang naging karanasan natin na may kinalaman sa dayaan, dishonesty, and fraud during elections na hanggang ngayon ay may impact sa atin. Kaya nahihirapan tayong magtiwala basta sa lumalabas na resulta, lalo na kung may nababalitaan tayo na mga, alam mo yun, mga hindi nakaboto, hindi nabilang o na-disenfranchise. Kasi ako, I just would like to emphasize, I still believe that we should automate, kung hindi man full, partially ang ating electoral process. Kasi kung hindi naman pwedeng mag-aaway ang mga watchers dahil magdamag at maghapon, pawis na pawis ang lahat na nagmo-monitor, nagba-brown out. Remember those days, Jing? Panay kandila lang ginagamit. Dapat, at saka pag humahaba, doon na yung mga nakawan ng mga ballot box. Hindi. Pero ako, fully automate lang ako if we have matured. Hindi mo malalaman na paano mo ma-measure yung maturity. Kaya nga. No, wait. Kanina, binanggit nyo, medyo nagmamature na. Kaya nga. Yung electorate. Bakit na, Chari? Konti na lang. Hintayin na natin mag-mature bago mag-automate. Chari. Why are you saying that the electorate has matured? Kasi because of the choice of leaders that won in the last election, hindi nakikita ko lang. Is that a sign of maturity of the kasi electorate? at least yung mga artista, hindi na masyadong andun pa si Lito Lapid, Andun nga, pero ibig sabihin, somehow kasi merong kapit pa rin because meron siyang show, di ba, before. So, laki, di ba? Laki nung pa rin, nung popularity pa rin, may konting pa rin yan, variance. Pero ibig sabihin, yung sinasabi mo kanina, yung katulong mo, nakauwi yan, ang daming mga, pero kumita, maraming pera. Pero ako, I still trust na hindi naman lahat sila, binoto nila kung sino yung nagbigay sa kanila. I still think na meron talaga bumoto yung kung ano yung niya,
loob niya, nasa kung ano yung puso. gusto niya. Oh, marami pa rin. Sinabi naman Noong niya. pa ni Cardinal Sin niya, sinasabi Hindi, niya, sabi nung tanggapin but niyo yung vote to pera. their heart. Hindi, Vote. sabi nung kasambahay Tingin namin, ko. sabi niya, Oh. oo ma'am, binigyan ho akong pera pero hindi nila alam kung Yun. ano nasa utak ko at nasa Nak- puso ko. Siyempre, sinunod ko yung mga binigay sa akin. Ganun. Sabi ng kasambahay So, namin, ang kung ano sinasabi raw nyo, binigay sa kanyang hin- listahan, yun ang binoto niya. So ano sinasabi nyo? Hindi nabibili ang botante ng For now, Pilipinas? parang feeling ko yung majority naman, marunong na rin talaga mag-isip. Kaya nga lagi ko binabanggit pag nasa programa, sabi ko, hindi naman malalaman kung sino yung binoto nyo eh. Ibig sabihin, kahit nabigyan kayo, kasi takot na takot yung mga botante minsan. Lalo na ako siguro, Sam, yung mga May binanggit din rural. kayo kanina, millennial tsaka Gen Z. Oo. Paano ngayon yung equation na sinasabi nyong role ng millennial at saka Gen Z etong huling eleksyon laban dun sa mga dating botante? Ito, I can compare. Kasi alam ko, yung mga iba, hindi naman sila gumastos sa sobrang laki sa sobrang mga inaabot na mga 500 million. Pero nakita ko yung ground campaign, yung talagang somehow, talagang volunteers ang tumulong. Mga kabataan. Nakita ka ba sa kampanya na, ito ang nagawa kong batas. Ito ang savings ko. 1 billion. Hindi, Kaya ngayon, meron- sa Pasig, ang school supplies, kumpleto para sa lahat kasi ang savings ni Vico Soto, Ang laki, billion. ang laki, savings. So, ibig ko sabihin, tangible eh. Pero teka muna. Pero marami naman nagpo-post about Vico rin. Marami Di ba? naman nagsasabi niyan. Di ba kasalanan din ng media yan na hindi na bibigyan ng linaw at spotlight yung mga bagay na ganyan? Sinasabi mo Hindi, tayo. pero sa social media may nababasa naman ako, Chari. Social Lahat about media. Sila Vico, ang nagke-claim. Paano yung Sila ang mainstream nagke-claim. media? Pero yung mainstream ang na pinag-uusapan mga good natin. governance na dapat ito yung binibigyan ng Hindi, prominence sa media exposure. Di ba yung mga Pati ganun? sa kampanya, imbis na sumasayaw ng buduts, bakit hindi pinapaliwanag? Jing, first elections mo na as an observer, no? What were your thoughts about information that you get from Social mainstream media and social media? Alam mo, ang viewing habits ko for news had also changed. Mas madalas akong makinig ng podcast ngayon na nagsimula mga 2 years ago. Tapos dahil syempre iba yung oras, 'di ba? Yung time difference is a factor. So hindi na ako masyadong nakakanood ng mga regular Philippine newscast. Oo, Philippine news program. So, babalik-balikan ko na lang sa YouTube yung mga yan per segment. Or kung hindi ko gusto, hindi ko tatapusin. Hindi ko bubuuin. Ganon ang mga viewing habits. And I think talagang bumaba. No? Bumaba na ang audience ng mainstream or legacy media kasi hindi na nanonood ng TV ang mga tao. Tama. At hindi lang kabataan ha. Siguro naman alam ninyo yan kasi lahat tayo ay sa smartphone na rin natin Yes. pinapanood ng Yes. content natin Kahit or whatever senior. shows we like. Mapa entertainment man or news. And ito lang I was struck by this. Heidi Mendoza gaining 8 million. over Willie Revillame. Oo nga. Hindi Oo. ba? Napansin ko Wala yun. siyang, alam mo yan, walang political advertisement. Oo, napaka-late na nagsabi, natatakbo siya, wala naman siyang, I don't know kung kilala siya nationwide, hindi ba? Makikita mo naman, malakas siya dito lang sa Luzon, NCR. sa Metro Manila, but still, her showing was more than decent for a first-time candidate who is a virtual unknown. So, paano nangyari yon? Hindi rin naman dahil yan sa mainstream media because how many interviews can she do, di ba? Na para makilala siya ng ganong karaming botante. Ang tingin ko, social media rin galing lahat yan because people, especially young people, they get their news from social media. Wala na tayong magagawa dyan dahil andun na sila talaga. So yun yung nakita kong very notable and very noticeable. Can you imagine she's even ahead of Willie Revillame, who happens to be a mainstream media
Icon, sabihin na natin. Icon naman yung si Willie Revillame, no matter how polarizing he is, right? Mainstream media. Napakasikat niya. Can I call the mainstream media, instead we call them mainstream media, can we call them the professional journalists? The professional journalists should Accountability. make sense of what is there in social media. That's our role now eh. Kasi we cannot stop people from providing content, producing. But as professional journalists, we take all of these and we make sense. We put the analysis in, we put all the... Mas comprehensive. Yes, Ayan, kasi yan ang role ng dapat Mainstream, ng professional journalists. But I would just like to remind you, Chari, that there are also professional journalists who are on social media. Oo. Yeah. Tayo nga, nandito na tayo. We're streaming this. We are streaming Who this. are now in farm life. Diba? This is a different platform. I'm not a professional journalist anymore. I'm not practicing anymore. I'm just saying how it was before. Pero sabi ni Jing, okay din kasi yun. Yung social media contributed a lot din doon sa yung huling election nga. Lalo na yung mga artista factor, di ba? Yung nakikita mo yung, di ba, nag-viral din sa mga social media yung nagagalit si Willie Revillame habang binibigay yung mga kalat na kalat yun. At tingin ko, nagmarka yun sa mga botante. Ito ba iboboto ko? Tsaka yung sinasabi niya sa interview na sabi niya na, gagawin ko na lang yung batas pag nandiyan ako. Mga ganon. Ibig sabihin, wala itong di ba? Parang malinaw na plataforma. Yung mga nagre-rehistro because social media talagang nilaro yun. Di ba? Pati yung mga butot-butot, sila Philip Salvador. So dapat ang party list, wag na gamitin yung mga celebrities to endorse their party lists. Ang tanong ko ron, yung kay Willie Revillame, nagamit kayo sa mainstream media. Nakita ko lang sa social media yung mga ganung mga pahayag niya. So napakalaking bagay talaga ng paggamit ng social media bilang platform. Doon lang nagpapakita dahil hindi ko alam pero bihira akong nakita sa pag-monitor ko sa mainstream media sa atin na ginamit yun yung interview na yun. Nakita ko lang yun lahat sa social media. Dati, meron kaming social media desk, di ba, Jing? Meron tayong social media desk, may minomonitor na tweet deck, meron tayong tweet deck, tinitingnan natin Instagram, lahat ng posts, tapos pinapakolate natin lahat yan para makapagbuo tayo ng storya. So, yan yung importante. Siguro yun yung sinasabi ko na mainstream or professional journalists should make sense of what's out there. Kaya lang ang hirap minsan i-track dahil sa dami. Pero ngayon kasi mas grabe ang mga information doon sa social media. At saka everyday naman meron pa rin talaga sila StoryCon. So binavalidate lahat ng mga story sa social media. I'm sure nasusundan din nila sa present setup natin ngayon. May relevance pa ba ang mainstream media in this landscape? Meron mga professional journalists talaga na ganyan ginagawa. Yung Vera Files, di ba? Nagpa-fact check sila every now and then sa mga sinasabi ng mga politiko using social media rin. Yan, importante. And I think, Jing, Maggie, yung question mo na importante pa ba ang professional journalist? Yes, na mas importante ngayon ang professional journalists. Kasi they make sense of what's out there. Kung ano yung mga fake news, yun, dinidebunk mo lang mga hindi totoo. Mas kailangan nga ngayon Ang problema, walang funding. Dapat sinasabi alala ko si Verhel Santos de Dios, sabi niya, media should be institutionalized. Ibig sabihin, dapat it's standing there as an institution, protector of truth, pero sino magfa-fund niyan? People dapat, tao. How? Via, di ba sa Japan merong NHK, funded by taxpayers' money. Sa Britain may BBC, funded by, pagbibili ka ng TV sa UK, charge ka Kasi yun yung nagfa-fund doon. So somehow, makakakuha ka ng content doon. Have you watched NHK? Beautiful content. So tayo wala nun. Ang PTV4 becomes the propaganda tool of
any Any government president, government, whoever who sits. sits. Yun. Shouldn't be. Kasi So- taxpayers' money. So, media should be rechanneled and should be reorganized into an institution. I don't know who will lead this. Alam nyo, I've been watching the US elections, no? And how media has been covering it. Merong lumalabas na bagong media na ang tawag nila sa mga mainstream media dati, hindi na mainstream media, corporate media. Oo. So we are not corporate media and we are not bound by the Agenda of Yeah, by the ng economics government. of corporate media. A business. So kami, we can say whatever we want to say. So We ang can be daming critical, ganyan. no? No? And the platform is YouTube. The platform is social media. So sila, merong right, merong left, may kanya-kanya, no? But they unabashedly and unashamedly pedal to their own market, pedal to their own audience, no? Whether you're left They or can right. afford to be partisan. Yes, they can afford to be partisan. Kaya nga, Kasi ganun na nga ang laki ngayon. din ng market, no? So, panahon na ba ng ganon? Kunyari, tayo, grupo natin, di ba? We can say, mahal natin ang Pilipinas, kaya iboto natin si Danny Buenafe. Dahil naniniwala. Ganon na ba ang media ngayon? Pwede bang maging ganon? Ibig sabihin may bias na. Di May ba? bias na. Di ba? Oh, ibig sabihin, Pero kasi sinasabi critical nila, yan sa ano. kami Oo. yung tama. Oo. Like sa Amerika, yung corporate media na yun yung mga tinitira lagi ni Donald Trump eh. Di ba, Jing? Yung mga sinasabi niya. Ang para sa kanya, May yung parang Fox News lang yung Pero parang friendly to him. Di ba? corporate media din naman ng Fox News, hindi ba? Yes. Pero yung mga CNN, Kasi Trump MSNBC, yan naman. He's against anyone who's against him. Kaya nga, dapat it should be people pushed, no? Yung the real public. There you go. Pero public interest dami. Pag-usapan natin yan. That's a different topic for us. The state of media now. Yeah. Yes, that's in the next episode. We're getting ahead of our Henry, matanong ko si Henry, na-miss mo Oo nga. bang mag-cover ng eleksyon? Yan ang Yes. tanong. Na-miss mo ba mag-anchor ng Hindi, halalan? Walang namimiss yan. Wala. Oo naman. Nasa, biro mo, ilang taon na natin ginagawa yun. Pag ganitong mga may malalaking event. Siyempre, parang na-imagine ko kung ako nandiyan, ano kaya sinabi ko, ano kaya ang sinabi ko na dapat gawin, ano ang pinush ko na story, yung mga ganun ba. Yun ang nakakamiss. Pero, on the other hand, relax na ako. Nag-aabang na lang ako ng resulta. Hindi na kailangan magpuyat, hindi na kailangan may stress, hindi ka na kinakabahan na baka mali sinasabi ko. So, okay lang. Nami-miss, of course. Ikaw, Jing, namimiss mo ba? Konti lang. Just a little bit. But then, pag napanood ko yung mga boring parts, I told myself, oh my God, I'm so happy I don't have to do this anymore. Si Danny active pa eh. Hindi, ano naman, kasi ano lang naman yun, may teleradyo, pero tama, pareho rin kami ni Jing eh. Parang ako na rin, lagi ako nanood ng podcast na, kasi yun na talaga yung evolution, di ba? Yung parang somehow, kahit na anytime, pwede mong balikan sa YouTube, di ba? Yung pwede mo rewind, pwede mong forward, ganun. Basta interesting yung topic at saka interesting kung sino yung subject matter. Pinanunod ko. Yeah. Lalo na kung lalo na kung very relevant yung information. Like, ito, pinag-uusapan ng impeachment trial, di ba? Yung how it will, kasi may bagong-bago sa mga prosecution panel. Na interested ako, sino na yung, how will this, di ba? Make up the panel, ano magiging contribution ng dalawa na bago. Yun, yung mga ganun. Para at least when you have your teleradyo, somehow may grasp ka dun sa issues, di ba? Ikaw, Chari, namimiss mo. Miss na miss ko kayo. Hindi. Kayo din, kaya nga tayo nandito. Minsan ba sa farm mo lang tayo? Farm mo? I miss what we used to do. Okay. Na parang importante yung ginagawa natin eh. Oh. And we really Especially this impact time, a lot of lives na parang pagkatapos at the end of the day, itatanungin mo sa sarili mo, tama ba yung sinabi ko? Paano ba yung epekto nun, di ba? We were really very idealistic, and I believe, yung ating group, we were very idealistic and we really wanted for truth to come out.
Yun lang ang ating hinahabol. Ngayon, it's so complicated. Di ko alam paano ako mag-operate in this world now na ang daming nagsasalita, ang daming nangyayari. I don't know. It's too fast for me. Pero you're happy where you are now. Oh, yeah. Siyempre, farm. Iba extreme eh. 7 p.m., tulog na ako. Oh my God, probinsya time. Tulog pang matanda yun. Bas relax ka. Kasi wala nag-uumpisa stress. ako mag-wine mga 10 a.m. So, tulog na ako sa 7 p.m. Pero you still, di ba, parang gusto mo pa rin na somehow yung mga nangyayari. Sana ganito, ganito. Marami kang sana ang ganito. magagawa na lang natin is to, kung ganito kami, ganyan. Ayan, sana ganito. Pero, palagay mo, pwede pa. Wala tayong budget. Tinanong ko nga, anong budget natin? Paano tayo magde-deploy? Dahil nagpapatulong sa akin si Maloli sa Masbate coverage. Sabi ko, sige, maghanap ka ng, anong election budget nyo? Sabi niya, budget? Sabi ni Maloli, sabi niya, budget? Sabi ko, para sa akin? Hindi tumatakbo. Hindi, si Maloli may radyo, DZME, Maloli Espinosa. Pero, sabi niya, alam mo naman ang Masbate, gulo. Sabi niya, Chari, turuan mo yung mga reporters ko. Sabi ko, alam mo, Maloli, medyo out of touch na ako on how it is. Tapos, coverage. pero sabi ko, ito usually ang ginagawa namin. Tapos, meron kaming election budget. Sabi niya, bakit? Magkano budget mo pag magtitanong? Hindi! Sabi ko, hindi akin! Yung inyo! Paano ka magde-deploy ng tao? Anong gamit mo? Anong mga gagamitin ninyo? And of course, May pamasahihan cost mo lahat ako. yan. Siyempre, pamasahihan mo. Papamasahihan mo ako. Hindi, pwede nga Zoom lang eh. Pero Zoom. sila, paano sila babiyahe? May mga sasakyan ba sila? Tayo noon, we were so ibig supported. sabihin, May helicopter pa tayo. So that's something she can provide, yung mga ganon? Yung ibig sabihin, deployment ng mga teams? Kung gusto niya yung kasi Not everyone can afford it kasi mahal eh. Pero for her program, Ano, Jing? Dapat nating ipapaalala ko rin marami nagsasabi, ourselves included, that professional media, corporate media, whatever we want to call them, legacy media, could be dying or is losing trust and relevance. I mean, that's the prognosis of many people, right? Yeah. But judging from recent days, we just have had a conclave, and we covered, mainstream media covered the funeral of Pope Francis. Tapos ang daming journalists nagpunta sa Vatican to cover New the Pope. conclave, the election of a new Pope. Napakaganda, siguro naman lahat tayo nanood kung gaano kaganda, 'di ba? Yung naging coverage nung paglabas ni Pope Leo XIV and the crowds, the faithful in Yes. St. Peter's Square. And then on to the Philippine midterm elections. Alam nyo, it made me realize that these big events can only be covered by the mainstream, media. professional journalists. Yeah. by professional Yes. journalists, by sabihin na natin, yes, corporate media that can invest and spend millions to cover that. Kasi hindi biro ang resources na magpadala ka sa Vatican, lalo na kung nasa Asia ka o nasa Pilipinas, hindi ba? Hindi biro ang mag-deploy ng minimum of 20 or so reporters to different parts of the Philippines to cover local elections there para makatulong sa general elections sa malaking halalan. Napakamahal ng ginagastos ng media dyan. Bukod pa doon, nandoon yung biyahe. Jing, you know this. Travel expenses, pagkain, bayad sa honorarium, bayad sa overtime, bayad sa kung ano mang irerenta mong kagamitan, at kung ano-ano pa, yung broadcast equipment na kailangan para makapaghatid ng balita mula sa malalayong lugar. So this is really expensive. And ang nangyayari kasi ngayon, hindi ko alam kung ano na ang kapalit na revenue model, ng ad revenue model na kinabubuhay ng media ngayon, di ba?
Kung bumababa ang advertising revenue, bababa talaga ang budget. Kaya yan ang makikita nating resulta. Yung sinasabi mo, Chari, na hindi ka masaya dahil nakukulangan ka. Affordability, di ba? Kaya ba nung newsroom Pero na wait, magdala ng ganong karaming tao? So, kung binigyan ka ng maliit na budget, pagkakasyahin mo talaga yon. Pag malalaking event, isali na natin ang iba't ibang disasters, hindi ba? At malaking kaguluhan sa kahit anong bansa o kahit anong syudad. Yung kakayahan ng ayaw. mainstream legacy media ay yun talaga ang mangingibabaw eh. Pero, ang sinasabi ko, dati we used to spend hundreds of millions on satellite transmissions. Now, Hindi na it's pwede, free. hindi na kailangan. So, in the news gathering budget, slash na yan. Tinanggal mo, pwede mong ilagay sa travel, yung kung meron kang ganong kalaking budget. Pero, wala na yun eh. Wala na yung budget na yun eh. So, but with phones, armed ka na. So, Pareho naman ang quality. Di ba? Oo eh. I think lang, ha? Tapos, parang kay ko may mga nagbakasyon lang sa Rome na nag-cover na rin. Sabi, pupunta ako Rome. Pa-cover naman, oh. Like may si Rose Clarinal, at least from London, madali na i-deploy, di ba, Jing? Pero ginastosan ba yun? Ginastosan yun. Actually, wala na rin isa yan sa mga naging victim sa yung mga news bureau. Inalis. Iniisip ko lang kasi pag gusto mong magbuo ng ragtag team to cover something. Meron na kasi tayo setup dati. Si mga millennials, pwede mo, magbabakasyon ka ba? May cellphone ka? Pwede ka ba mag-report sa akin? So, nagiging madali. Pero, ang kailangan nila, proper guidance. Training, editorial. Kung ano yung ilalaman o paano ko coveran. Konti lang time natin, so I just want to get the thoughts of everyone here. Maigsi lang ha, maigsi lang. Sorry. Umpisa natin sa mga taga North America dahil puyat to mga to eh. Oo nga. Henry, ikaw muna, mas malayo ka eh. So, nakikita ko sa mga sinabi ni Chari, si Jing, at saka si Danny, tsaka ikaw rin, Jing Mag, marami pang dapat gawin talaga para maging hindi man perfect, almost perfect, at least yung coverage ng media, ng mainstream media, para makatulong talaga sa tao. Sa ngayon, nananatili yung event reporting walang lalim eh. Ewan ko ha, pero yun ang nakikita ko. Yun ang nakita ko sa mga sa coverages nitong nagdaang election. Kulang pa talaga sa lalim marahil sa budget o ano pa man. Pero kung magagawa naman ng paraan, pwede naman magpaliwanag sa mga sa tao kahit na panahon ng kampanya, expose yung mga namimigay. Walang ganun eh. Expose yung mga politiko na uh, nagbabanta sa ibang mga kandidato at ibang mga tumutulong sa mga kandidato. Nangyayari pa rin yan, hindi lang na-expose. Dahil nga siguro, napaka mapanganib para sa isang lokal na reporter, kaya nagkakaganon. Marami pang dapat gawin. Sana dapat matuto tayo sa mga nakaraang coverage. Jing, your thoughts? You know, there were some pleasant surprises in this recent election at ako ay natutuwa na nakita natin yan. Mahaba pa ang paglalakbay natin para talaga siguro dumating yung araw na si Chari Villa hindi na magrereklamo sa kinalabasan ng eleksyon at sa proseso ng eleksyon. Pa rin. Reklamo pa din yan. Mahaba-haba pa ang tatahaking daan. Pero tingnan din natin napakatagal na nating nagko-cover at nagpapatakbo ng mga halalan marathon natin. Lagi nating ikinadidismaya na yung mga kabataan hindi lumalabas para bumoto, hindi nabibilang bilang isang puwersa, no? Hindi sila kinikilala bilang isang voting force. Pero ngayon, nakita naman natin mukhang nagising itong segment na ito ng ating voting population at ako tuwang-tuwa ako diyan. So I have not lost faith in our electorate, and ako hindi ko kayang i-give up yung paniniwala na at the very core of
every one of us, gusto nating iboto yung tamang tao. Gusto nating piliin kung sino talaga yung nararapat. So sana tuloy-tuloy na to, no? And I hope kung may podcast pa tayo sa susunod na mga eleksyon, sana balikan natin ito and then let's see kung meron talagang improvement pa. So yun, I am happy with what I saw, unhappy with some, and I see that meron pang pwedeng i-improve in the future. Danny? Okay. Sabi nga nila in any election you win some, you lose some, pero at least generally yung election sa akin very promising yung results. At saka yun na nga I have to admit dapat talaga we have to embrace yung technology, no? Na talagang yun na talaga ang the future, no? Na talagang automated machines, mabilis, pero hindi mo mawawala yung random manual count para at least mag-match o ibabangga mo yung resulta na somehow nababantayan naman ng NAMFREL, ng mga katulad ng Lente at saka ng PPCRV. Tapos yun na nga yung paglabas ng mga youth vote, malaking bagay na somehow they want to be part of the system na hindi lang lagi dominated by mga political families o yung mga supporters lang, no? Yung mga tatanda, yung mga dating naniniwala. At saka malaking bagay na at least yung mainstream media will always be a part ng ating decision making. Hindi yung mga tao na hindi lang laging nagre-rely sa social media. Sorry. No. Kasi mamamatay na daw tayo. Dying profession So gusto ko lang sabihin sa mga manonood na kayo na ngayon ang media. Kaya dapat, imbis na sayawan at kantahan ng mga politiko ninyo, sana imbestigahan nyo sila. Tingnan nyo ano bang trabaho na nakidagawa nila for you. Magkano ginastos? Oo, at yung mga binigay sa inyong pera, okay lang yon. Sabi nga ni Soc Villegas, no, na hindi kasalanan, okay lang yon. Taxpayers money naman daw yun Pero wag kang mabibili. Pero since ano bang ginagawa namin noon as professional journalists, no? We stick by the truth parate. So sana kayo bilang siguro social media journalists, sana tutukan ninyo yung mahahalagang issues. Nagda-deliver ba yung mga mayor nyo, yung mga local officials nyo, o nagnanakaw ba sila? Sabihin ninyo. Yun ang mga dapat ninyong ini-storify. At sana ma-pick up to naman ng mga professional journalists na siyang magme-make sense of these things. No? At tatandaan ninyo sa eleksyon, ang mahalaga ay kayo, botante. Diba? Sana isipin natin na kailangan lagi natin hanapin kung ano yung katotohanan. Hindi porkit napanood nyo, ibig sabihin lalo na ngayon may AI na, kahit ano pwedeng i-fake. So, maging mapanuri tayo sa truth because it's sad to say, pero news does not equate with truth. Hindi palagi masakit yun sabihin para sa amin na journalist. So, maging mapanuri tayo at sa katotohanan na hinahanap natin. At hanapin natin yung mga taong nagbibigay ng katotohanan. And the only way to do that is to look through mainstream media, corporate media, social media. Kasi meron naman nagsasabi ng totoo. Hanapin po natin yung nagsasabi ng totoo. At huwag niyong kalimutan, hit subscribe, like, and share the news team. Doon ho sa baba, Ayun, no? Subscribe, subscribe. Okay. Ganun na pala ngayon, no? Yan ang extra. Hit like, subscribe, and share. So, hindi na. So, up to the next episode, yung pinag-uusapan natin kanina. Salamat po on behalf of the news team. Thank you. Thank you. For listening. Bye!